Samantala, ipinapaliwanag ng isang robot ang operasyon nito para sa araw na iyon. Ayon sa robot, sa loob ng piitan, isang grupo ng mga baguhang adventurer na kumikilos bilang mga decoy ay tumatanggap ng pagsasanay sa ilalim ng patnubay ng kanilang pinuno. Dahil sa pagiging kumpidensyal, hindi nila alam ang operasyon ngayon. Kinuha ng Blood Serpent at ng kanilang team ng PKs, o Player Killers, ang pain na kanilang itinanim at nagpaplanong tambangan ang mga decoy. Ang Elimination Squad ay tatalon sa sandaling lumitaw sila at dahil dito ay lipulin sila sa lugar. Ang paliwanag ay nakita ng lahat sa loob sa tab. Kasama si Kiyomi Aki, ang lahat ng mga kalahok ay patungo sa kanilang daan gamit ang isang eroplano. Habang nanatiling nakaupo si Kiyomi Aki, nakarinig siya ng mga boses na nagsasalita sa malapit. Nang suriin niya ito, si Akira at ang kanyang dalawang kaibigan, napansin ni Kiyomi Aki na palaging aktibo si Akira mula nang sumakay kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong nakawin ang kanyang telepono. Habang nakatitig sa kanila, lumitaw ang isang liyebre sa kanyang harapan, si Ichinose-ero pala, nagtatanong sa kanya kung wala ba talaga siyang klase. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi Aki na oo at nagreklamo siya na tinakat siya ng ginang. Tinanong siya ng ginang kung fan ba siya ni Akira dahil pinagmamasdan niya ito mula pa noong una. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi Aki, uri ng, ngunit pagkatapos ay naramdaman ng ginang na siya ay nagsisinungaling. Ano ang ginawa mong sabihin na? Tanong ni Kiyomi Aki. At ayon kay Ichinose-ero, pinapanood ni Kiyomi Aki ang direksyon ng mga paa ni Akira. Tanda ng paghihintay na magpakita ng butas ang biktima, hindi makapagsalita si Kiyomi Aki kung paano ito napansin ng ginang. Pagkatapos ay sinabi ng ginang na siya ay isang mamamana kaya siya ay mahusay sa pagsunod sa mga sulyap. Ano ang iyong pinaplano? Tutulungan kita. Sinabihan din ako ni Alice Sama, sinabi niya. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang eroplano sa destinasyon nito. Aalis na sana si Akira sa eroplano pero may bumunggo sa kanya. Ito ay si Ichinose-ero. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Akira nang hindi alam ni Akira na sinadya niyang gawin ito. Pagkatapos ay tumutok si Akira kay Ichinose-ero. Tinanong siya kung ayos lang siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Kiyomi Aki na nakawin ang telepono ni Akira at agad na lumayo habang nakuha pa rin ni Ichinose-ero ang atensyon ni Akira. Sa oras na ito, hindi naisip ni Kiyomi Aki na ang kanyang mga nakaraang karanasan bilang isang assassin ay magiging kapaki-pakinabang dito. Dahil nasa kamay na niya ang telepono, inabisuhan siya ng system na natapos na niya ang paghahanap at nakuha ang kamay ng pusa bilang gantimpala. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Ichinose-ero at inamin sa kanyang sarili na si Ichinose-ero ay kahanga-hanga sa maraming paraan. Biglang nag-vibrate ang phone ni Akira. Pagkatapos ay sinuri niya ang papasok na mensahe at nang makita ito ay nagulat siya at naunawaan ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating sila sa kagubatan, ang pangunahing lokasyon ng piitan. Pagkatapos ay bumaba sila sa sasakyan na pinamumunuan ng ilang opisyal. Ayon sa head, kung tama ang intel, ang mga PK ay dapat na nasa unahan, at lahat ng mga kalahok na ito ay pinapayagang puksain ang mga ito. Aalisin natin ang mga kasamaang iyon. Binigkas niya, at si Akira at ang iba pa ay naghiyawan ng may kumpiyansa. Nang magsimula silang lumipat, tinanong ni Ichinose-ero si Kiyomi Aki kung talagang maaasahan ang kanyang impormasyon. Ipinaalam na sa kanya ni Kiyomi Aki ang nakita niya sa telepono ni Akira. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Kiyomi Aki na magtiwala sa kanya sa halip. Sa oras na ito, may ilang opisyal na nangolekta ng mga walang laman na kahon ng bento at nagpahayag na sabay nilang laktawan ang almusal. Si Ichinose-ero sa parehong oras ay naguguluhan na nagsasabi na hindi niya akalain na ito ay magiging ganitong uri ng trabaho. Pagkatapos ay tinapak ni Kiyomi Aki ang kanyang balikat at sinabing ayos lang dahil hahawakan niya ito. Medyo namula ang ginang at saka naglakad palayo habang sinasabing cool lang si Kiyomi Aki noong classless lang siya. Para sa kanya, ang walang klaseng trabaho ay hindi ang pinakamalakas. Kasabay nito, nagyaya pa rin si Akira at ang kanyang mga kaibigan, na nag-uudyok sa isa't isa na protektahan ang likod ng lahat. Parehong nakatitig sina Kiyomi Aki at Ichinose-ero kay Akira at napansin nila ang malademonyong bahagi ng kanyang mukha. Nang ipakita ni Akira ang kanyang dila, biglang nakaramdam ng takot ang ginang.
Muling tinapat ni Kiyomi Aki ang kanyang likod at sinabihan siyang maging kalmado dahil alam niyang may kakayahan siya. Isa-isang pumasok ang lahat sa piitan, at nang pumasok si Kiyomi Aki, napagtanto ni Ichino's Ero kung bakit pinupuri ni Alice si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay pumasok siya at lahat sila ay lumitaw sa isang E-rank dungeon sa sinaunang lungsod. Kasabay nito, mayroong isang pangkat ng mga adventurer na gumagala sa paligid ng piitan. May hawak na watawat ang pinuno at idineklara niyang malapit na sila sa tarangkahan, ngunit pagkatapos ay isang biglaang pagsabog ang nangyari sa malapit, ang mga puno sa kalsada ay gumuho kaya ang kanilang landas ay naharang. Lumitaw ang ilang tao na may nakakatakot na hitsura. Natakot ang mga adventurer at tinanong ng isa sa kanila ang mga hindi kilalang tao kung sino sila, ngunit pagkatapos, ang isang salamangkero ay nagsumite ng ilang mahika at inaatake siya ng walang anumang pag-aalinlangan. Lumipad ang lalaki at bumangga sa puno, kinabahan ng ibang mga adventurer dahil alam nilang may masamang intensyon sa kanila ang mga hindi kilalang taong ito. Dinidilaan ng isang lalaking may eye patch ang punyal na hawak niya at sinabing oras na para magsaya sila. Dumating si Akira at sinabi sa mga taong ito na tama sila sa oras. Si Akira at ang iba pa ay nagtungo sa kanila at ang mga lalaking kasama niya noon ay buong pagmamalaki na sinabi na sila ang extermination squad na hindi hahayaang magkaroon ng paraan ang mga PK, paumanhin na panatilihin kang naghihintay. Sinabi at commendat si Akira, tuwang-tuwa ang mga adventurer nang makita si Akira, ang adventurer na iniidolo nila, kasama si Akira. Inaasahan ng mga adventurer na magiging ligtas sila. Nang marinig ang kanilang mga salita, naiinis ang ibang mga lalaking kasama ni Akira sa pag-aakalang naniniwala lamang ang mga adventurer na ito sa kakayahan ni Akira, bigla na lang inatake sa ulo ang isa sa kanila, siya ay nagdurusa sa sakit at ang parehong bagay ay nangyari sa kanyang dalawang kasamang lalaki. Pakiramdam nila ay nasasakal sila at manhid din ang kanilang katawan. Bumagsak sila sa lupa sa likod ni Akira at natakot ang mga adventurer. Ang mga PK pagkatapos ay ironically nangumiti at si Akira sa parehong oras ay sinapian ng isang madilim na aura. Pagkatapos ay tumawa siya kasama ang mga PK at ang lalaking kasama niya kanina ay nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Ang kasamaan ay ang lahat ng lumalabas sa kahinaan. Sumagot si Akira at tinapakan ang ulo ng lalaki. Ang lalaki ay sumigaw sa matinding paghihirap habang si Akira sa parehong oras ay nagsabi na ang isang S-rank adventurer, isang influencer, at isang sikat na figura ay niloko ang mga taong ito na nagtipon ng hindi nalalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Makinig, ang nakakita sa Blood Serpent ay ako. Dagdag niya, nagulat ang lahat nang marinig ito dahil hindi nila inaasahan na ang taong iniidolo nila ay masama sa kalikasan. Ang kanyang masasamang kasama pagkatapos ay naghalakhak at sinabihan ng lahat na huwag lumaban dahil naniniwala sila na ang mga adventurer na ito na niloko ni Akira ay hindi maaaring talunin si Akira. Pagkatapos ay kumuha si Akira ng isang matalim na punyal at planong saksakin ang lalaking kanyang binubugbog. Ipinahayag niya na ang mahina sa katotohanan ay kasamaan ay dapat lipulin. Talagang umatake si Akira pero nataranta ang lalaki kung bakit hindi siya nakaramdam ng sakit. Pagkatapos ay nalaman niyang may hamarang sa punyal ni Akira para lang iligtas siya. Nang makitang si Kiyomi Aki yun, tumawa si Akira at sinabing energetic na si Kiyomi Aki, na wala ang gana mo, nakikita mo. Sumagot si Kiyomi Aki habang ipinapakita kay Akira ang kanyang telepono. Laking gulat ni Akira dahil hindi niya maisip kung paano ninakaw ni Kiyomi Aki ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nakita niya si Ichino's Ero at napagpasyahan na ito ay dahil sa pagbibigay ni Ichino's Ero kay Kiyomi Aki ng pagkakataon na gumawa ng paglipat. Gayunpaman, tumawa si Akira at nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Ichino's Ero. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang kanilang plano ay natiktikan. Pagkatapos ay sinabi niya na si Kiyomi Aki ay medyo mapilit na magnanakaw. Gayunpaman, sa paghusga sa katotohanan na hindi mo ito ibinahagi sa iba, hindi ka makapaniwala bago makita ng tama ang buong larawan, sinabi ni Akira. Sa sandaling ito, ang mga taong kasama nila ay gumuho, at para kay Kiyomi Aki, tama ang conclusion ni Akira. Hindi niya ma-unlock ang telepono kaya bahagi lang ng mensahe ang nakita niya, dahil may posibilidad na may mga nagsasabuatan maliban kay Akira. Hindi nila mapagkakatiwalaan ang buong subjugation team. Kahit na hindi ko alam ang lahat, mayroon akong kutob.
Sabi ni Ichinose Ero habang nakatutok ang daliri niya kay Shiro Tadaiki, napagpasyahan niya na si Shiro Tadaiki ay bahagi ng plano ni Akira sa pamamagitan ng lason sa pagkain. Tumango si Shiro Tadaiki at ipinakita ang lason na ginamit niya habang sinasabing, medyo hindi maganda ang plano. Iyon lang ang mayroon dito. Pumalakpak si Akira at ngumiti na sinasabing tama ang conclusion ni Ichinose Ero kaya naman pumalakpak siya para palakpakan ang ginang. Dahil napakarami sa ilalim ng kanyang pamumuno, tiwala siya na walang magagawa sina Kiyomi Aki at Ichinose Ero laban sa kanila dahil alam niyang isa sa dalawang ito na si Kiyomi Aki ay isang D-class lamang. Nakaluhod pa rin si Kiyomi Aki sa lupa nang makita ang Blood Serpent Guild na pinagtatawanan siya. Naiinis si Ichinose Ero sa guild na ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumili ng ilang oras at inutusan si Kiyomi Aki na iulat ang katotohanan sa mga autoridad at kay Alice kasama ang kanyang buhay sa linya. Kumuha siya ng ilang palasyo ngunit pagkatapos ay tinulungan ni Kiyomi Aki ang lalaki na Sam Andel habang tinatanggihan ang utos ni Ichinose Ero, pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang ginang na siya ay tinanggap para lamang makitungo sa mga PK. Wala nang iba pa. Ano ang magagawa ng isang D-class adventurer? Sabi ni Ichinose Ero. Ngunit pagkatapos, sinabi sa kanya ni Kiyomi Aki na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Maaari ka lang pumunta at iulat ang mga ito, dagdag niya. Nainis si Ichinose Ero, matindi siyang tumapak sa lupa habang pinapaalalahanan si Kiyomi Aki na hiniling siya ni Alice na alagaan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi Aki na si Ichinose Ero ay isang taos-pusong tao. Pero sa loob niya, gusto niyang umalis ang ginang dahil ayaw niyang mamatay ito. Bigla silang pinutol ni Akira. Tinanong kung tapos na ba sila sa kanilang chit-chat. Sa oras na ito, si Akira ay nasa likod ni Kiyomi Aki kaya nagulat si Kiyomi Aki at lumayo. Natarante siya kung paano lumapit sa kanya si Akira. Sigurado siyang ang hakbang na ginamit ni Akira ay isang kasanayan sa paggalaw ng assassin, partikular na isang hakbang sa anino. Nakangiti si Akira sa kanya. Tumayo siya at binigkas ang pangalan ni Kiyomi Aki at sinabing matagal na siyang interesado kay Kiyomi Aki, pagkatapos ay ipinahayag niya na papatayin ang bawat adventurer nang hindi nag-iiwan ng isa. Ang natitirang mga adventurer na naghihintay ng tulong mula sa kanya kanina ay natakot. Pagkatapos ay lumapit si Akira kay Kiyomi Aki nang mabilis pagkatapos ay tinanong siya kung talagang naisip niyang mapipigilan niya siya. Si Kiyomi Aki ay hindi nagbigay ng anumang tugon. Pagkatapos ay tinawagan ni Akira ang kanyang mga alipors at sinabihan silang maging ligaw hanggat gusto nila at siniguro rin na aliwin siya. Ang lahat ng kanyang mga alipors ay dahan-daang naglakad patungo kina Kiyomi Aki at Ichinose Ero. Pagkatapos ay nawala si Akira gamit ang kanyang mga kasanayan sa anino. Pagkatapos ay sinisingil ng mga kaaway sina Kiyomi Aki at Ichinose Ero ngunit pagkatapos ay nakita ni Kiyomi Aki ang ginang na yumuko at nagsimulang bumaril ng mga palaso. Masyadong kahanga-hanga ang galaw ng ginang dahil sabay niyang nagawang barilin ang ilang mga kaaway. Ang mga lalaking binaril ng mga palaso ay bumagsak sa lupa at ang dugo ay nabasag sa paligid ngunit ang mga kaaway ay patuloy na sinisingil sa kanila. Ang lalaking may eye patch ay naghanda sa pag-atake gamit ang kanyang punyal na may layuning pumatay at dahil siya ang nasa harapan, itinutok sa kanya ni Ichinose Ero ang palaso. Si Kiyomi Aki ang nasa likod niya at binigkas ang kanyang pangalan. Nagningning ang mga mata ni Kiyomi Aki habang iniindayog ang kanyang espada, nagawa niyang tamaan ang ilang mga kaaway bago nila matamaan si Ichinose Ero. Si Ichinose Ero ay sabay na yumuko nang alam niyang gagawin ni Kiyomi Aki ang paglipat mula sa likuran niya. Nang makita ang lahat ng mga kaaway na sinasaktan ng pag-atake ni Kiyomi Aki, tinitigan siya ni Ichinose Ero nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tumingin sa kanya si Kiyomi Aki at ipinaalala sa kanya na madalas niyang sabihin na ang walang klase ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ang klase ang malakas, ikaw yun, sumagot si Ichinose Ero ng poker face. Biglang may itinapon na bote ng lason sa kanila. Umikot ito sa gitna ni Kiyomi Aki at Ichinose Ero at nang makita kung ano ang nasa loob ay nagulat si Ichinose Ero at inutusan si Kiyomi Aki na lumayo. Nang mabali ang bote, tumagas ang lason. Sina Kiyomi Aki at Ichinose Ero ay tumalon palayo dito ngunit pagkatapos ay pareho silang naghiwalay. Ang kalaban mo ay ako, bilang kapwa klase, maging magkaibigan tayo.
Sinabi ni Shiro Tadaiki habang may hawak na iba't ibang uri ng lason, pagkatapos ay tumingin sa kanya si Ichino's Ero at bumunot ng 3 palaso. Pagkatapos ay itinutok niya ito kay Shiro Tadaiki habang ipinapahayag na mabilis niyang tatapusin ang labanang ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shiro Tadaiki na nagsasalita siya na parang lakas lang ang mahalaga at idinagdag niya na ang paraan ng pagsasalita ni Ichino's Ero ay palaging asar sa kanya. Pagkatapos ay tinawid niya ang kanyang mga braso at itinapon ang mga lason na hawak niya sa Ichino's Ero. Pagkatapos ay inilabas ni Ichino's Ero ang kanyang mga palaso at sinira ang lahat ng mga lason habang sinasabi niya ang isang bagay na ganoon. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay tumawa si Shiro Tadaiki at nagtiwala pa rin sa kabila ng lahat ng lason ay nabasag, ang mga basag na lason ay kumikinang at pagkatapos ay tinitigan ito ni Ichino's Ero. Lumilikha ito ng malakas na pagsabog at ang lugar kung saan nakatayo si Ichino's Ero ay natatakpan ng lilang usok. Si Shiro Tadaiki ay tumatawa habang inaasahan niyang masasaktan si Ichino's Ero. Alam kong babarilan mo. Ang lason ay maaaring magdulot din ng mga pagsabog kung minsan, iyon lang ang mayroon dito, sinabi ni Kyushiro Tadaiki. Ngunit nang makumpleto ang kanyang mga salita, nataman siya ng palaso sa kanyang balikat na nagdulot ng labis na pagdurugo. Pagkatapos ay itinuro ni Ichino's Ero ang kanyang hintuturo kay Shiro Tadaiki at sinabi sa kanya na siya ay isang tulala sa pagharang sa kanyang sariling pananaw nang hindi alam na ang mga arrow ay hindi palaging nagmumula sa harapan. Nakaluhod siya sa lupa na may ngiti sa kanyang mukha sa kabila ng mga gasgas niya pagkatapos ng pagsabog. Lumuhad si Shiro Tadaiki sa lupa habang ipinapahayag na imposibleng matalo sila. Ang kanyang dugo ay patuloy na bumababa at siya ay nahulog sa lupa. Pagkatapos ay tinawagan ni Ichino's Ero si Kiyomi Aki, tinanong siya kung buhay pa siya. Mula nang lumingon siya, nakita niya sa kanyang dalawang mata na hindi pa rin nasaktan si Kiyomi Aki. Napangiti si Ichino's Ero at sinabing si Kiyomi Aki ay isang maasahang taong walang klase. Natarante si Kiyomi Aki nang marinig ang boses ni Akira na biglang sumulpot sa likuran. Lumingon siya pero sinaksak siya ni Akira nang walang pag-aalinlangan. Bumagsak ang kanyang dugo at nasugatan siya sa dibdib. Tumawa si Akira at sinabing walang magsisimula hanggang sa huminto siya. Si Kiyomi Aki ay nakatitig kay Akira at napagtanto niya na si Akira ay talagang mabilis. Napagpasyahan niya na ang kasalukuyang kanya ngayon ay hindi makasabay sa lakas ni Akira. Nakatayo si Akira sa gitna ng dalawa. At alam na malinaw na nasa ibang liga si Akira, sumigaw si Ichino's Ero kay Kiyomi Aki na tumakas. Medyo iba ang aura ni Akira, nakakatakot na aura. Sa kabila ng gustong gawin ni Ichino's Ero kay Kiyomi Aki, hindi man lang nakinig si Kiyomi Aki at naglakas loob pa siyang ngumiti. Natarante si Ichino's Ero kung bakit nakangiti si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay inihanda ni Kiyomi Aki ang kanyang espada para umatake, kasabay nito ay ginamit ni Akira ang kanyang shadow skill para makakilos. Ngunit pagkatapos, sumikat ang mga mata ni Kiyomi Aki habang itinapon niya ang kanyang espada sa lugar kung saan nakaposisyon si Akira. Napatulala si Akira nang saksakin ng espada ni Kiyomi Aki ang kanyang likod kahit gumamit siya ng shadow skill. Labis siyang nalito sa nangyari. Pagkatapos ay buong pagmamalaki na sinabi ni Kiyomi Aki, "My bad. Mahigit 10 taon na rin akong nangungunang assassin.